Welcome to Donmar TV News Channel. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio explained that Marcoses can be jailed for failure to settle the state tax debt because there is a legal basis under the country's tax code. And under Section 255 of the tax code, it says, if you are legally obliged to pay the tax and you willfully refuse to pay the tax, you are criminally liable, up to 10 years imprisonment. Carpio added that the heirs of the Marcos are primarily liable to pay the state tax because they are in control of the assets of the state. So he urged the Bureau of Internal Revenue to file cases against the Marcoses. The BIR, if it wants to now, it can file a criminal case. And I think it's time because 25 years almost a quarter of a century, they have not paid the tax. Ano pang iniintay ng BIR? The former SC Justice emphasized the urgency of the issue because if Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wins in May 2022 elections, there will be a presidential immunity. Former Kim Menares said that probably we cannot sue him during the time that if he becomes president for 6 years because the president is immune from all kinds of suit under several decisions of the Supreme Court. The camp of Marcos has yet to comment regarding the latest pronouncement of Carpio, but Marcos Jr. spokesperson attorney Vic Rodriguez has claimed the pieces of property which were the subject of the tax case were still under litigation. Last week, Marcos Jr. commented on the issue, claiming it as fake news. Well, there's a lot of fake news involved there. Let's leave it to the lawyers to discuss it, because yung mga the so-called facts that they quote are not facts at all. They are just presumption. They are not familiar with the cases, or they choose not to be familiar with the cases. So yeah, it's in the courts. In my case, whatever the courts order me to do, I will do. Davao del Norte Representative and Partido Reforma President Pantaleon Alvarez made the announcement to support Vice President Leni Robredo in her presidential bid. We need a leader, and for the 2022 presidential elections, given all these considerations and the crisis we have to overcome, that leader is a woman. Her name is Leni Robredo. Alvarez said he was not able to personally talk with Senator Panfilo Lacson but has relayed his message via text. Lacson announced his resignation as chairman of Partido Reforma earlier today. Today, I officially announce my resignation as chairman and member of Partido ng Demokratikong Reforma, which effectively makes me an independent candidate for the presidency in the upcoming May 2022 elections. The endorsement of Alvarez seemed contradictory with his previous criticisms against Robredo after she called on the Duterte administration's war on drugs. He previously had plans to file an impeachment complaint against the vice president after she sent a video message to the United Nations condemning the war on drugs. Aminin ko, naging nagkikritik din ako kay Vice President. Marami rin ako nasabi hindi maganda at humihingi ako ng tawad mo. Para sa akin, personal, bakit nakapagpasya akong sumuporta kay Leni Robredo? Ito yun. Ang unang laban na sinabihan ko noong dekada 80. Nasa Ateneo Law School ako noon. At naalala ko pa rin, sumasama kami sa mga marcha-marcha doon sa kalye para tuldukan ang rehimeng diktadurang Marcos. Kaya para sa akin, gusto ko lang tuloy yung laban, yung unang laban na sinabihan ko, itutuloy ko sa pangalawang laban na ito. Marcos versus Leni. Robredo, meanwhile, is grateful for the endorsement from Partido Demokratiko.
Una-una, Speaker, you do not need to apologize. Kasi over the course of our service naman to the country, meron mga bagay na hindi talaga pagkakasunduan. Hindi na yung mga magkakampi, hindi naman expected na nakakasundo sa lahat ng bagay. Pero kami wala naman kaming personal. Wala sa aming personal na disagreement. Bukas ako sa lahat, as long as nagkakaisa ang aming hangarin para ayusin yung ating bansa. The Commission on Elections, however, said the ballots will still bear the name of Lacson with his previous party. Whatever is your party at the time of the filing of the candidacy stays. Your CONA stays. Whatever change in your affiliation after the filing of the candidacy, after the period, doesn't matter. Wala! O, di ba? Wala. Kawawa naman. Kawawa naman. Ahay. Yan talaga. Kahit sa pag-ibig, dapat hindi ka umasa. Kasi alam mo kapag umasa ka, masasaktan ka. Kami hindi kami umasa. Pero, nagpapasalamat kami. Dahil alam mo kung bakit. Inendorso ng Duterte Cosi Faction. I-chairman si President Duterte. Alangan naman na hindi alam. Itong si Cosi kasi, pwede ito magdesisyon ng kung ano niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito alam ni President Duterte. Ngayon, partido to eh. Depende kay President Duterte kung sino ang i-endorse niya. Naintindihan mo? Bakit? Yung endorsement ba ng PDP Laban, nag-assume ba kami na kay President Duterte yun siya na endorsement? Di ba hindi kami nag-assume yan? Kayo lang naman eh. Kayo lang naman, di ba? Naku Lord Santissima Tri. Kayo ang nag-assume. Kami, hindi kami nag-assume. Kami, ako bilang tao na sinasabihan ng bobo, sa totoo lang bago ko sabihin ang sasabihin ko, ganito lang boom! Nagulat ka no? Ganito yan. Banatbay or Isko Moreno, hindi namin kiniklaim na ang endorsement ng PDP Laban, endorsement mismo ni Pangulong Duterte. Ganon kami mag-isip. Kaya lang, ang clue ganito. Nag-meeting si President Duterte kasama ni Bongbong Marcos. Pinayuhan ni Pangulo si Bongbong. Ayon yan kay Senator Bongo. Tapos ngayon, ano na, inggit pikit kayo. Alam mo sa totoo lang, wala na, wag na kayong umasa. Diyos ko, assuming kasi, masakit. Alam mo kami, hindi kami nag-assume. Pero nagpapasalamat kami, ang nag-ingay i-block natin, maingay ang vlogger ni BBM dahil naiinis ang mga iskon yan na mga walang kwenta. Hoy, Banatbay! Pwede ba, Banatbay, i-defend mo kung ano yung stand ng City Hall ng Manila? Bakit binenta nila yung Divisoria? Sige na, be, Banatbay, be. Magaling ka man, be. Matalino ka man. Sige, be. Iwas tayo sa politics, Banatbay. Sige raw, be. Sige raw. Problema sa iyo, pinaproblema mo, hindi nag-appear si President Duterte sa Diba? Ang sinasabi mo, ito, kagad-agad, out, kagad, black. Ngayon, sige daw. Banatbay. Banatbay, binatbay. Binatbay. Iiyak si Binatbay, Diyos ko Lord, public market, binenta nila. Yorme, naisko ang mga taga Manila. Naisko ang mga taga Manila. O, diba? Naisko ang mga taga Manila. Ganon ba yon? O, ipaliwanag ninyo. Ipaliwanag ninyo yan. Tapos sabihin ninyo, politically motivated. Saan daw ninyo gindala yung pera? Anong pinagkakagastusan ninyo? Nakikimarites lang man kami.
Nakikimarites lang man lang ang munting tinig ng ordinaryong ang maingay na vlogger ni BBM sa social media. Alam mo, sa totoo lang, ang dami-dami ng mga inis sa akin sa social media. Eh, ang problema, vitamins ko yung mga inis ninyo. Naisko sila. Hoy, pwede ba ipaliwanag ninyo? Paliwanag ninyo yung mga alipores ni Isko Moreno. Sige na, be. Paliwanag ninyo saan nyo dinala ang 1.4 billion. Alam nyo ano sa totoo lang ha? Ang narinig ko na kwento dyan sa may Divisoria Market, ang nagbigay pa ng notice, itong bumili sa mga nag-ano dyan. Yeah, sa totoo lang. Ikaw ba naman 50 years, 60 years ka nagtatrabaho dyan, nagbebenta ka dyan. Yan ang buhay ng mga kapwa mo Pilipino. Ikaw pa lang ang mayor nga nakapag-isip. Kayo pa lang na city administration ngayon ang nagbenta. Oh, sipin ninyo, bakit? Wala na bang pera ang Metro Manila? Akala ko ba capital city of the Philippines ang Metro Manila? Oh, naisko ba ang lahat? I was dying inside to hold you. La 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 la. La la, I was dying. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. 1.4 billion. Nangutang na kayo ng 15 billion. Tapos, nagpa-renovate na kayo. Namigay kayo ng mga PPE. Ang ganda ng inyong mga COVID response. Walang problema yan. Pero bakit nyo pa pinakialaman? Oh, kung hindi kami taga Manila, sabihin niyo wala kayong pakialam na mga taga Mindanao. Hindi, kabisira yan eh. Pwede ba ilipat na lang ang kabisira ng Pilipinas sa Mindanao? Oh, sige daw. Kasi baka mamaya binenta na. Baka mamaya ang Luneta hindi na sa Manila. Baka mamaya ang Luneta magiging private na. Kawawa naman ang mga Pilipino. Oh, ano pa lang yan ha? Divisoria pa lang yan. Paano pag upo ng administration na bago? Marami pa palang matutuklasan na mga public property at pag-aari ng Manila City Hall ang nabenta. So ano na lang pala yun? Kami nagtatanong lang naman, di ba magpapatakbo kayo ng pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas? So ano ang pumasok sa inyong mga utak? Wala na ba kayong pera? Lugi na ba ang Metro Manila? Uy, mga taga Metro Manila na mga kasama ko dyan, na mga followers ko dyan, tanungin nyo nga si City Hall. Remember, ibig sabihin pumutok ang issue na yan, hindi lahat ng taga City Hall makaisko. Naghihintay lamang ang mga tao sa City Hall na siyang nag-provide ng mga dokumento kay Attorney Alex Lopez, na kasalukuyang tumatakbong mayor ng Manila. Ha? Alam mo, admire ko ito si Attorney Alex Lopez. Si Alex Lopez na ito, yung attorney na ito, anak ito ng dating mayor ng Manila, si Mel Lopez. Pumupunta at dumadating kusa sa kanyang mga mesa ang mga dokumento, including ang copy ng resolusyon na pirmado ni Hani Lacuna. I was dying inside to hold you.